At kaya ho ang simbahan ay simbahan. Itinatag ng Panginoon para ho matulungan ang lahat na ilapit sa Diyos. At kung meron dapat tulungan, unang-una ay magulang. Sapagat sila magulang ng mga anak. You're watching ETVN Philippines. Magandang umaga po muli sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang buhay. Ano po? Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa aming programang ito. At salamat po salamat sa Diyos kung kayo po ay natutulungan kahit bahagya. Lalo na po mga kabataan, grabe. Oo. Talagang mahal ko yung mga kabataang iyan. Katulad din ng pagmamahal ni Christ sa mga bata. Pagkat paano na, kung ang mga bata ay masisira, ay sino pa? Ay, yan ang mga yan ang lalaki, kawawa naman. At ako ay natutuwa sa ating sa CBCP, kung inyo maalala, kung inyo mababatid, ang in charge sa kabataan, sa Commission on Youth, ay taga Batangas, si Bishop Juni Maralit. At meron nung sila ngayon napakagandang program, nakalimutan ko ng pangalan, na talagang ang mga kabataan, tutok sila sa kabataan upang sila'y mamulat kay Jesus. Yun ang maganda. Na ang pinagmulan nito, hindi kayo maniniwala ay mga Protestant church like the Anglicans na ating ngayong nakakatulong din sa atin sa mga Catholic. Ngayon, narito yung mga kabataan at sila may tanong na napakasimple lang naman, kumbaga, pero kailangan hong liwanagin. Sige nga. Ito po. Lola Monsi, katulad po ng responsibilidad ng magulang na palakihin ang kanilang anak na may pananampalataya, responsibilidad din po ba ng simbahan na ituro naman po ito sa magulang? Oo. Napag-usapan natin noon na dapat imulat ng mga magulang ang mga bata kara-karaka sa Diyos. Ngayon, ano may tutulong ng simbahan? Ang simbahan ba ay may obligasyon na akayin naman ang mga magulang para nila maakay ang kanilang mga... Totoo ho yan. At kaya ho ang simbahan ay simbahan. Itinatag ng Panginoon para ho matulungan ang lahat na ilapit sa Diyos. At kung meron dapat tulungan, unang-una ay magulang. Sapagat sila magulang ng mga anak. Ang problema po, ay, yun na nga, kapag hindi nangyari ang utos ng Diyos, na ang mga tao ay sumimba, yun lamang po ang aming pangunahing pamamaraan para makausap ang magulang sa pagsimba. Ay kung hindi nasimba ang magulang, paano makakarinig ng salita? Kaya yun hong misa, may dalawang bahagi ho yun. At ang kapwa-importante ho yun. At yun ay pakikipagtagpo natin kay God, kay Jesus. Kaya dalawa ho ang altar sa misa. Yung altar ng salita ng Diyos at yung altar ng Eucharistia kung tawagin. Dalawa ho yan. At parehong si Jesus ang nakakatagpo natin dyan. Si Jesus, unang-una, si Jesus bilang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ho ng Diyos ay si Jesus. Yun ang sabi ni St. John. And the Word was made
flesh. In the beginning was the Word, salita. And the Word was with God. And the Word is God. Ang salita ng Diyos ay kasama ng Diyos sa simula't simula pa. At siya kasama na ng Diyos at siya ang Diyos. At sa verse 14, John 1, verse 14, at ang salita ay naging tao. Kaya, sino yung naging taong salita? Si Jesus o yun. Kaya kapag ang mga magulang ay sumimba, maririnig nila ang salita ng Diyos. At makakatagpo nila si Jesus. Kaya napaka-importante ho. Ngayon, kung ang mga magulang ay hindi nasimba, at yun lang naman ang aming pamamaraan sa ngayon, kalimitan, na makapagturo sa magulang, ay talagang kawawa ang magulang. Walang alam, lalabas na walang. At wala rin naman silang maituturo sa mga anak. Kaya gayon ho, kayo na lamang ang talagang kahalagahan ng pagsimba. Sapagkat sinabi ho ni Jesus St. John pa rin, pero ito naman chapter 16 na. Sabi niya, marami yung sinabi si Jesus tungkol sa kanyang sarili. Na siya ang mabuting pastol, siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Ako kadami. Pero ang may kaugnayan dito sa atin ay siya ang puno ng ubas. Grabe. Ngayon, papaano at tayo ang mga sanga? Ngayon, papaano mamumunga ang sanga kung putol sa puno? Yun ho eh. Kaya gayon talaga kahalaga si Jesus sa buhay natin. At yun at ang maganda pa nito, gusto niyang ipaliwanag na talagang tayo magkasama. Huwag tayong mag-iiwanan. Iisa tayo. Sabi naman ni St. Paul, we are the body and He is the head. Dito rin galing yun. At saka yung shepherd, tayo naman ang mga sheep. Laging gusto ni Jesus malapit tayo sa Kanya. Pero ang pinakamalapit na maaaring mangyari sa tao ay katulad ng puno. Ano ba pagkakaiba ng puno sa sanga? Wala. Pareho yan eh. Ngayon, ang sabi ni Jesus, kung ang sanga ay putol sa puno, sorry na lang. Hindi mamumunga. Totoo naman. Sapagkat bakit ka namumunga ang sanga? Dahil nakakabit sa puno. Ang nutrients ng sanga ay nanggagaling sa puno. Kaya naman, sa simbahan at sa misa, gayon din. Ang nutrients na tinatanggap ng mga tao as sanga, pupunta sila doon, nandun si Jesus as puno, kaya pati yung itsura ng simbahan, mapapansin ninyo, parang puno. Yung altar, yun ho ang puno. Yun the main trunk. At yung mga tao na nando doon, parang mga sanga. At yung nutrients na nanggagaling sa altar kay Jesus ay dalawa. The Word of God and the bread of life. Pagka nawala ito sa tao, ay wala. Para silang sanga na putol sa puno. Yes. At ano nangyayari sa sangang putol sa puno? First, ay di natutuyo. And secondly, hindi namumunga. Kasimple po. Ganyan lamang. Ngayon, mabuti na lamang po at nakita namin na dahil ang mga tao ay hindi pa rin pumupunta sa simbahan. Kaya lumabas ngayon ang iba't ibang mga movements, communities, nandiyan ang Couples for Christ. At ang emphasis ay ang mga mag-asawa at mga anak. Kakatuwa. Kasi talagang ito ay sa pangangalaga ng simbahan. Hindi lang Couples for Christ, medyo mga marriage encounter, madami. Lahat ay tungkol sa family. Pagkat talagang ang core ng society is family. Pag ang family maganda ang society. Okay? At kapag ang family sira ang society. Yan, lahat ng yan. Kaya meron namang mga different attempts na ginagawa po. At kung kayo ay maiimbitahan, halimbawa kay bagong mag-asawa, kung hindi man, na kayo maanyayahan, baka gusto rin naman ninyong sumama. At nang madagdagan ang inyong kaalaman tungkol kay God. At nang kayo ay may mga
may magamit namang pamamaraan din para maalagaan ang mga bata. Ang problema ko sa mag-asawa ay hindi ko katulad ng mga teacher. Teacher ho may talagang may training. Eh, ang pag-asawa wala eh. Wala akong training ang mag-asawa. Talaga na, huwido na lahat talaga kung paano sila mamumuhay. Pero at least, bago ho ikasal, sila ho naman na natuturuan ng kahit bagya. Ano? So talagang tungkulin namin. Ang problema lamang, hindi namin sila ma-meet na lahat. Ang problema lamang, ang iba sa kanila ayaw sa amin, sa simbahan. Ay, wala tayong magagawa doon. Pero gagawin ho namin lahat ang magagawa para maabot ang mga lahat ng mga magulang at ng kanila namang maibigay ito sa kanilang mga anak para ang lahat sa katapusan. At the end of the day, ay happy lahat. Amen. Amen. You're watching ETVN Philippines.